Meron po tayong isang napaka-importanting balita dito na lumabas na babago sa paraan kung paano po natin tinitingnan ang hinaharap o future ni XRP. Yan, sabi po ng balita natin dito kay Times Tabloid ay a banking system engineer just laid out the case for $300 XRP price. Habang ang karamihan sa atin ay nakatuon po sa araw-araw na paggalaw ng presyo sa charts, meron pong isang banking system engineer ang naglabas ng isang framework. Yan, isa pong framework na hindi po nakabase sa hype o speculation, kundi sa mismong mekanismo ng banking infrastructure. Yan, ayon po dito. Ayan, sa threads or post ni Ripple Bullwinkle ay mayroong malakas na technical na basihan kung bakit ang $300 XRP ay hindi lang basta pangarap, kundi isang functional requirement para sa global system ng finance. Marami po sa atin ang nag-iisip na ang pag-adapt ng mga bangko kay XRP ay parang pagtitinda sa palengke, na kailangang isa-isahin ni Ripple ang bawat bangko para kumbinsihin silang gumamit ng XRP. Pero ayon po sa engineer dito, ang mental model na iyan ay ganap na mali. Ang tunay na laro ay nagaganap sa infrastructure layer. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang argumentong ito ng napaka-detalyado. Alamin po natin ang papel ng Volant, ACI Worldwide at saka Finastra at kung paano ang isang software update ay kayang magbukas ng pinto para sa 13,000 na mga bangko ng sabay-sabay. Wala po itong kinalaman sa swerte. Ito po ay tungkol sa plumbing ng pera sa buong mundo. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa mali na mental model ng adoption. Ayan, ito po ang mental model na yan ay yan po ang pinakaugat ng argumento. Karamihan sa mga investors ay naniniwala na ang adoption ay mabagal dahil iniisip nila na ang Ripple ay kailangang pumirma ng 13,000 individual agreements sa bawat bangko sa buong mundo. Kaya napakarami po niyan. 13,000 na mga bangko. Ayan. Titignan po natin dito yung ibinahaging post dito ni Ripple Bullwinkle. Ayan, si Charusan XRP. Binanggit po niya rito ang 13,000 banks na yan. Sabi niya, isa po siyang banking engineer. Kung ito ang iniisip natin, hindi natin naiintindihan kung paano gumagana ang modern banking software. Ang mga bangko ay hindi po bumubuo ng sarili nilang sistema mula sa simula. Sila po ay gumagamit ng mga platforms mula sa mga malalaking kumpanya gaya po ng Volant, ACI Worldwide at saka Finastra. Ayan. Ngayon sa aking opinion ay kung ang bawat bangko ay isang smartphone, ang Volant o Finastra ang kanilang operating system o ang kanilang app store. Hindi kailangang puntahan ni Ripple ang bawat user para i-install ang kanilang technology. Ang kailangan lang nilang gawin ay maging bahagi ng core update ng mga infrastructure providers na ito. Yan, kapag naglabas po ng update ang Finastra, halimbawa, lahat ng bangkong nakakonekta sa kanila ay magkakaroon po ng access sa liquidity by default. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Ripple Bullwinkle dito
na ang trigger ng XRP adoption ay hindi parang hagdan na inaakyat ng dahan-dahan, kundi parang isang switch. Yan, isang switch na kailangang i-on. Yan, kailangang i-on lang. Sa oras na ang regulatory environment ay maging malinaw, ang switch na ito ay sabay-sabay na magpapagana sa libo-libong mga bangko. Kaya masasabi ko po rito ay simple lamang. Ang invisible work na ginagawa ni Ripple sa nakalipas na 10 taon ay ang pakikipag-partner sa mga higanting ito. Hindi natin nakikita ang mga pirmahan araw-araw, pero ang rails o ang riles ng tren ay nakalatag na. Ang kailangan lang ay ang tren mismo at ang permit mula umandar ito. Ayan, permit po para umandar ito. Kailangan nating maintindihan na sa mundo ng banking, efficiency at saka speed ang pinakamalaga. Kung ang isang bangko ay makakatipid po ng milyong-milyong dolyar sa pamamagitan ng isang simpleng software upgrade na nagpapagana kay XRP, gagawin nila ito ng walang pag-aalinlangan. Ang engineering perspective na ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na ang slow adoption na nararamdaman po natin ngayon ay ang calm before the storm. Kapag ang switch ay na-flip na, wala nang urungan ito. Yan, dito naman po tayo sa the price mechanic. Bakit $300? Ito po ang bahaging madalas na pagdebatihan. Ang presyo. Bakit $300? Ayon po dito sa thread ay mayroong direktang ugnayan. Ang link, yan, may direktang ugnayan o link ang presyo ng asset at ang liquidity capacity po nito. Kung sa XRP ay mananatili lang sa halagang $10 hanggang $20, wala itong sapat na kapasidad para suportahan ang dambuhalang daloy. Yan, dambuhalang daloy ng pera sa mundo. Ang global payment flows ay umaabot po sa trilyong dolyar araw-araw. Kaya sa aking opinion ay gamitin po natin ang analogy ng liquidity pipe. Isipin po natin na si XRP ay ang tubo kung saan dumadaloy ang tubig o ang pera. Kung ang presyo ni XRP ay mababa, ang tubo ay maliit lamang. Kung gusto mong magpadala ng $1 billion sa pamamagitan po ni XRP na nagkakahalaga lang ng $1, kakailanganin mo ng 1 billion tokens. At ang problema, ang dambuhalang volume na iyon ay magdudulot po ng slippage o paggalaw ng presyo habang nagaganap ang transaction. Hindi ito gusto ng mga bangko dahil gusto nila ng predictability at saka stability. Pero kung si XRP ay nagkakahalaga ng $300, ang tubo ay nagiging dambuhala. Mas kaunting tokens ang kakailanganin para sa parehong halaga ng pera na nagresulta sa mas deep liquidity at halos walang slippage. Sa madaling salita, ang $300 target ay hindi po isang arbitrary number na hinugot lang sa hangin. Ito po ay isang functional target. Ito ang presyong kailangan para maging utilitarian sa XRP para sa central banks at malalaking financial institutions. Kaya ang opinion ko po sa logic na ito ay napakasulid nito mula sa engineering standpoint. Sa crypto, madalas po nating tinitignan ang market cap bilang hadlang. Sinasabi ng iba, hindi pwede ang $300 dahil lalampas daw ang market cap sa lahat ng pera sa mundo. Pero ang nakakalimutan nila sa XRP sa senaryo na ito ay hindi lang basta investment coin. Ito po ay nagiging global liquidity standard na. Kapag ang isang asset ay ginagamit na bilang infrastructure, ang traditional na rules ng market cap ay nagbabago. Ang halaga nito ay dapat
tumugma sa halaga ng pera na pinapadaan sa loob nito. Kaya naman ang $300 ay nagiging logical na destinasyon kung talagang papalitan natin ang lumang SWIFT system. Dito naman po tayo sa Clarity Act, ang regulatory trigger. Siyempre, hindi gagana ang lahat ng infrastructure na ito kung walang permit mula sa gobyerno. Dito po pumapasok ang Clarity Act. Ito ang regulatory event na hinihintay ng lahat para ma-activate ang system na binuo ni Ripple. Ayon po sa pinakabagong update, ngayon pong May 2026, ang bill na ito ay gumagalaw na po sa Congress. Ayan. Ang Senate Banking Committee ay nagpasa na nito sa isang 15-9 bipartisan vote. Yan po ay noong May 14. Sa aking opinion ay napakalaki ng balitang ito. Ang 15-9 na boto ay nagpapakita na may suporta mula sa magkabilang panig ng politika. Bagamat kailangan pa nitong dumaan sa full Senate at kailangan ng 60 votes, ang momentum ay nasa panig na natin. Ang Clarity Act ang magsisilbing key o susi para sa mga bangko. Bakit? Dahil ang mga bangko ay risk averse. Hindi sila gagalaw hanggat walang malinaw na batas na nagsasabing legal ang paggamit ng digital assets para sa settlement. Ang masasabi ko po rito ay ang Clarity Act ang huling piraso ng puzzle. Sipin po natin mga ka-crypto, handa na po ang software, handa na ang ledger, at handa na ang mga institution. Ang tanging kulang na lang ay ang go signal mula sa Washington, D.C. Sa oras na mapirma nito, hindi nakakailanganin ni Ripple na magmakaawa sa mga bangko. Ang mga bangko mismo ang siyang mag-aapura na mag-plug in sa system dahil ayaw po nilang mapag-iwanan sa bilis ng kompetisyon. Kaya nakikita na po ba ninyo ang pattern? Ang timing ng engineering post na ito. Yan, ang post ng engineer dito. At ang paggalaw ng Clarity Act sa Senado ay hindi po coincidence. Tayo po ay nasa dulo na ng isang mahabang kabanata ng legal na pakikipaglaban. Ang transition mula sa speculative asset patungo po sa critical infrastructure ay magsisimula na sa sandaling maging batas ang Clarity Act. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating bantayan ang bawat boto sa Senado dahil iyan ang magtatakda ng bilis ng ating pag-akyat patungong $300. Ayan. Ngayon ay garantisado ba ang $300? Ang labin po natin ang realidad sa crypto. Yan, dito po sa thread, yan, ang thread ulit na ito. Nagbigay po si Ripple Bullwinkle ng isang, yan, dito po pala, nagbigay po siya ng isang mahalagang paalala o qualification. Sinabi niya ay $300 guaranteed. Ayan, isang patanong. Ayan, $300 guaranteed. Ayan. At nothing in crypto is. Yan po ang kanyang sinabi. Ayan, dito po pala. Ayan, highlight natin. Hindi po niya ito ipirinisenta bilang isang kasiguraduhan, kundi bilang isang technically grounded scenario. Ito ay base po sa pag-unawa sa kung paano po talaga gumagana ang mga riles ng global money. Sa aking opinyon ay mahalaga po ang bahaging ito para sa ating lahat. Lagi kong sinasabi, kailangan po nating maging matalino sa ating pag-invest. Ang argumento po dito sa $300 ay napakalakas dahil ito ay base sa utility at saka infrastructure. Hindi lamang po sa chismis.
Kung ang global payment rails ay tuluyan na pong lilipat on-chain, ang mga asset na binuo para sa liquidity gaya po ng XRP ay magiging critical infrastructure. At ang infrastructure, hindi gaya ng memes o hype coins. Ito ay mayroong intrinsic necessity. Ngayon sa aking opinion, yan, ang pagiging technically grounded ay mas mahalaga kaysa sa pagiging hype. Marami pong coins ang nangangako ng 1,000x na gains pero walang basihan kung paano ito mangyayari. Dito kay XRP, mayroon po tayong blueprint. Mayroon tayong mga pangalan ng kumpanya tulad po ng ACI at saka Volant na tunay na gumagana sa loob ng mga bangko ngayon. Mayroon na rin po tayong batas. Yan po ang tulad po ng Clarity Act na aktual na pinagbobotohan sa Senado. Ito po ay seryosong negosyo. Kaya naman sa tanong na magiging $300 ba itong sa XRP, ang sagot po ay nakadepende sa kung gaano kabilis ang transition ng mundo patungo sa bagong system. Ang kailangan nating gawin ay manatiling mapagmatsyag. Huwag lang tayong tumingin sa presyo sa screen. Tumingin po tayo sa infrastructure updates. Kapag naririnig po ninyo na ang balita na ang isang major platform gaya po ng Finastra ay nag-roll out na ng XRP settlement update sa kanilang cloud users, yan na ang simula ng katuparan ng $300 prophecy. Yan, propesya. Ang math ay hindi po nagsisinungaling at ang engineering ay hindi po nakabase sa emosyon. At ayan sa kabuuan, ang kaso para sa $300 XRP ay binuo sa pundasyon ng mekanismo, hindi po emosyon. Ang perspective ng isang banking systems engineer ay nagpapaalala sa atin na ang laro ay mas malaki kaysa sa nakikita natin sa ating mga trading apps. Ang partnerships po ni Ripple sa Volant, ACI Worldwide at saka Finastra ang tunay na secret weapon na magbibigay po ng access sa libo-libong bangko sa isang iglap. Ang presyong $300 ay ang kailangang level para magkaroon po ng sapat na liquidity pipe para sa mundo. At sa tulong po ng Clarity Act na kasalukuyang umuusad sa Senado, ang regulatory trigger ay malapit na kaysa sa iniisip natin. Kaya manatili po tayong disiplinado, patuloy na mag-aral at laging tandaan na ang pinakamalaking rewards ay darating sa mga nakakaintindi sa teknolohiya sa likod ng asset na kanilang hawak. Ang hinaharap ng finance ay isinusulat na po ngayon at si XRP ay nasa sentro ng bawat pahina. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.